Sa isang kakaibang restaurant sa Japan na kilala sa mga pagkaing western, lahat ng kumakain doon ay namamangha at masayang tinatangkilik ng mga customer ang kanilang pagkain, at may isa sa kanila ang nagsabing ang inorder niya ang pinakamasarap sa buong restaurant. Isa-isang tumutol ang iba at nagtalo-talo sila kung alin talaga ang pinakamasarap na ulam at sa gitna ng pagtatalo, may isang aksidenteng nahulog ang pagkain ng iba at nahulog sa sahig na nauwi sa santukan. Lumabas ng kalmado ang chef at binalaan sila na bawal ang karahasan sa kanyang restaurant, at kung magpapatuloy pa ang kanilang pag-aaway ay hindi na siya magluluto para sa kanila, agad silang tumahimik at umupo muli ng walang pagtutol. Sa ibang mundo naman na isang napakalaking dragon ang nagbagong anyo bilang isang babae at inutusan ang kanyang assistant na ihanda ang lahat dahil bababa siya sa mundo ng mga tao, ipinahayag niyang hindi na siya makapaghintay na muling kumain sa lugar na iyon. Nang handa na siya ay binuksan niya ang pintuang direktang nag-uugnay sa restaurant, pagpasok niya ay sinalubong siya ni Nakuya at ito ang chef at tinanong kung ano ang kanyang order. Sumagot siya ng gaya ng dati na hindi na kailangang banggitin pa kaya't agad nagsimulang maghanda ang chef. Paglanghap pa lang niya ng amoy ng pagkain ay sinabi niya sa sarili na napakabango nito at nang matikman niya, nakaramdam siya ng lubos na kasiyahan at pagkatapos kumain ay nagbayad siya at kinuha ang pagkaing espesyal na inihanda para sa kanya. Paglabas niya ng restaurant ay agad siyang bumalik sa tunay niyang anyo sa sarili niyang mundo. Sa restaurant ay natapos na ang araw ng chef kaya nagpasya siyang magsara at matulog. Kinabukasan ay pagpasok niya sa kusina at may nakita siyang isang babaeng natutulog sa sahig at sinabi niya sa sarili na tiyak na galing ito sa ibang mundo. Nagising ang babae ng may kaba at humingi ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot at sa pagkain ng pagkain sa kusina. Pinakalma siya ng chef at tinanong ang kanyang pangalan at kung paano siya nakarating doon. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Aleta at kamakailan lamang siya dumating sa kabisera at ikinwento niyang natutulog siya sa gitna ng mga guho habang sinusubukan na magpahinga sa malamig na panahon, ngunit hindi niya magawa dahil sa matinding gutom. Bigla raw lumitaw ang isang pinto na may guhit na pusa at nang buksan niya iyon at pumasok, napunta siya sa lugar na iyon at inisip niyang nananaginip lang siya kaya nagpasya siyang kumain dahil panaginip lang naman iyon. Nagulat ang chef at tinanong siya kung talagang inakala niyang panaginip lang iyon, muli siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi siya tao kundi isang demonyo at ang bawat demonyo ay may iba't ibang anyo, ngunit siya ay may maliliit na sungay lamang. Hindi tulad ng ibang demonyo ay mahina siya at ang lakas niya ay katulad lang ng isang ordinaryong babaeng tao, kaya siya pumunta sa kabisera na isang lungsod ng mga tao at habang itinatago ang kanyang pagkatao at mga sungay, nakahanap siya ng trabaho at tirahan at naging masaya. Ngunit isang araw ay nakita ang kanyang mga sungay at nabunyag ang kanyang sikreto, tinanggal siya sa trabaho at nalaman ng buong lungsod na isa siyang demonyo at naging imposible para sa kanya ang makahanap ng bagong trabaho, dahil ayaw ng mga tao na mag-empleyo ng mga demonyo. Hindi nagtagal ay naubos ang kanyang pera at tumira siya sa mga guho ng kabisera. Isang lugar na kahit ang pinakamahihirap ay hindi nananatili at nang siya ay halos mamatay na sa gutom, lumitaw ang pinto at napunta siya roon. Mahinahon siyang pinayapa ng chef at sinabing wala siyang problema sa pagkain niya ng pagkain, ngunit dahil nagugutom din siya ay tinanong niya kung gusto ba nitong makipag-agahan sa kanya. Kinakabahan itong sumagot na wala siyang pera at ayaw niyang makapagdulot ng abala. Ngunit sinabi ng chef na ikinalulugod niya kung kakain ito kasama niya dahil pagkain iyon ng mga manggagawa at libre siya roon. Dagdag rin niya na gusto niyang magbahagi ng pagkain dahil mas masarap ito kapag may kasabay at mas maganda ang pakiramdam kaysa sa kumain mag-isa. Agad siyang pumayag at nagsimulang magluto ang chef sa harap niya at inihain ang pagkain. Sinabi na iyon ay espesyal niyang putahe na wala sa menu ng restaurant. Kumain ang babae at namangha sa lasa at bango at ang kanyang inosenteng ekspresyon ay nagpakita ng labis na kasiyahan. Natawa ang chef at sinabi na maswerte siyang chef dahil nakapagbahagi siya ng pagkain sa isang taong kumakain ng may ganitong kasiding saya. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung gusto pa ba niya ng isa pang plato at masaya siyang pumayag. Kaya muli niya itong pinagsilbihan at nang matapos siyang kumain ay tinanong siya kung naghahanap ba siya ng trabaho at kung may karanasan na ba siyang magtrabaho sa restaurant. Sumagot siya ng oo kaya inalok siya ng chef ng trabaho sa kanyang restaurant, ipinaliwanag niya na isang beses lang sa isang linggo ang trabaho at para sa mga tao iyon ay isang beses kada 7 araw, sa araw na iyon ay magtatrabaho siya mula madaling araw hanggang gabi,
at ang magiging gawain niya ay ang maglinis at mag-alis ng mga bakanteng pinggan ng mga customer. Ang sahod niya ay 10 barya at nagulat siya sa laki ng sahod para sa isang araw lamang, ngunit ipinaliwanag ng chef na mahirap ang trabaho at mahaba ang araw at kung hindi siya makakaangkop, tiyak na mapagod siya ng husto. Bilang kapalit ay makakatanggap siya ng 3 pagkain, ngunit mga simpleng pagkain lamang para sa mga manggagawa at pumayag siya at nagpasalamat sa alok na trabaho at tinanong siya ng chef kung libre ba siya sa oras na iyon, upang matutunan na nila ang mga pangunahing gawain. Napansin din niyang marumi ang kanyang damit dahil sa pagtulog sa labas, sinabi niyang magsisimula sila sa pagpapalit ng kanyang damit at ibibigay niya ang opisyal na uniforme para sa trabaho. Pagkatapos nito ay nagsimula silang maglinis ng magkasama at siya ay puno ng sigla at pagsisikap. Sa pagtatapos ng araw ay natanggap niya ang kanyang sahod at bumalik sa mga guho at sinabi niya sa sarili na napakaganda ng naging araw, ngunit kailangan pa rin niyang makahanap ng isa pang trabaho upang makatulog siya sa mas maayos na lugar. Nakatulog siya at sa itaas niya ay lumitaw ang babaeng dragon at isinusumpa siya, sinasabing walang sino man ang maaaring humipos sa kanyang kayamanan at sa ibang mundo naman, may isang babaeng nagngangalang Sarah na naghahanap ng mga kayamanan. Nagbabasa siya ng isang aklat tungkol sa kayamanan at napansin niyang laging lumilitaw ang kayamanan tuwing Sabado, nang napagtanto niyang ito ay araw na umuulit kada 7 araw at iginiit niya sa sarili na tiyak na naroon ang kayamanan sa araw na iyon, nagpasya siyang umalis at simulan ang paghahanap. Pumunta siya sa lugar na binanggit sa aklat at inatake ng napakahinang mga halimaw ngunit madali niya silang natalo. Narating niya ang lugar kung saan nakatago ang kayamanan at inalis ang isang bato at bumukas ang pader sa likod nito, na nagpakita ng isang pintong may guhit na pusa. Sinabi niya sa sarili paano ito lumitaw gayong wala naman ito kahapon, nag-alinlangan siya kung papasok ba o hindi ngunit iginiit niya na kung mamatay man siya roon, magiging karangalan iyon dahil narating niya ang kayamanan. Binuksan niya ang pinto at sa sandaling makita niya si Aleta. Itinaas niya ang kanyang sandata at sinabing tiyak na isa itong demonyo at nakialam ang chef, binati siya at hiniling na ibaba niya ang kanyang sandata. Ipinakilala niya ang sarili bilang na kuya at ipinaliwanag na ito ang kanyang restaurant kung saan siya naghahain ng pagkaing western. Nagulat siya at tinanong kung paano nagkaroon ng restaurant sa gitna ng mga minahan. Tinanong siya ng chef kung ginamit ba nito ang William door, sumagot siya na hindi niya alam kung ano ang pintong iyon at tinanong kung ito ba ay mahiwaga. Sinagot siya ng chef na parang ganoon nga at ipinaliwanag na ang mga pintong iyon ay lumilitaw sa iba't ibang mundo at humahantong sa kanyang restaurant. Dagdag niya na hindi niya nararamdamang nasa ibang mundo siya at sinuri ang lugar, na para sa kanya ay karaniwan lamang at ipinaliwanag ng chef na mukhang normal ang lugar, ngunit ang totoo ay nasa ibang mundo na siya. Tinanong niya kung o-order ba siya ng pagkain at pumasok siya at sinabi ni Aleta sa kanya na napakasarap ng pagkain doon. Umupo siya at nagpa siyang kumain, habang iniisip kung ang kayamanan ba ay ang pagkain sa restaurant na ito at kung anong klaseng pagkain ang ihahain sa kanya. Biglang tinanong ni Aleta kung marunong ba siyang magbasa ng wikang silanganin at sumagot si Sarah ng oo, kaya ibinigay ni Aleta sa kanya ang menu at sinabing malaya siyang pumili, pagkatapos ay pinagsilbihan siya ng lemon water at sinabing maaari siyang uminom ng kahit gaano karami ang gusto niya, bago ito umalis. Nagulat si Sarah at tinikman ang tubig at napansin niyang perpekto ang lasa at napakalamig nito at binasa niya ang menu upang pumili, ngunit napansin niya ang espesyal na pagkain na nakasulat sa pader at nakita niyang mas mura ito, kaya nagpasya siyang iyon ang e-order kay Aleta. Tinanong niya kung ano ang espesyal na ulam at binanggit ni Aleta na tatanungin niya sina kuya. Sumagot sina kuya na sa kabutihang palad ang espesyal na pagkain ngayong araw ay pareho sa paboritong ulam ni William, giniling na karne at umalis siya upang ihanda ang pagkain. Tinanong ni Sarah kung ano naman ang magiging espesyal na pagkain kinabukasan, sumagot si Aleta na lumilitaw lamang ang pinto kada 7 araw kaya't walang bukas at doon napagtanto ni Sarah na tama ang kanyang kalkulasyon, ang Sabado ay dumarating nga tuwing 7 araw sa mundong ito. Naisip niya kung ito nga ba ang kayamanang isinulat ni William, at kung ito rin ang dahilan kung bakit ginugol nito ang huling mga araw niya sa gitna ng mga minahan at iniisip kung talagang sulit ba ang pagkain sa lugar na iyon, naputol ang kanyang mga iniisip nang dumating sina kuya at inihain ang kanyang pagkain. Sinabi ni Aleta na maaari siyang humingi ng tinapay anumang oras at tawagin siya kung may kailangan, at idinagdag na mas masarap ang pagkain kapag nilagyan ng sarsa at kaunting lemon at tinikman ni Sarah ang tinapay at nagustuhan niya ito, kaya humingi pa siya ng dagdag.
Sa bawat kagat ay lalo niya itong nagugustuhan at naisip niyang ang pagkaing ito ay tiyak na mula sa ibang mundo. Sinunod niya ang payo ni Aleta at nilagyan ng sarsa at lemon ang pagkain at lalo pa itong sumarap at sinabi niya na tama si William nang ilarawan niya ang ulam na ito bilang isang kayamanan, lalo na ang putaheng ito dahil perpektong naghalo ang lasa nito sa mga idinagdag. May pumasok pang ibang mga customer sa restaurant at umorder ng kanilang mga karaniwang pagkain. Tinanong nila sina Kuya tungkol kay Aleta at binanggit niyang isa itong bagong manggagawa at unang araw niya sa trabaho. Binati sila ni Aleta at ipinakilala ang sarili, ngunit naputol iyon ng boses ni Sarah na humihingi ng isa pang plato at nang matapos kumain si Sarah, nagpasalamat siya kay Aleta at sinabing napakasarap ng pagkain. Nakialam sina Kuya at tinanong si Sarah kung tatanggap ba siya ng isa pang pagkain. Ipinaliwanag na iyon ang paboritong ulam ni William at madalas itong kumain doon at idinagdag niya na dahil nagustuhan niya ang pagkain, inihanda niya para sa kanya ang parehong ulam na dati niyang ginagawa para kay William at sinabi niyang ituring iyon bilang regalo ng restaurant bilang pag-alala kay William. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan na si William at sumagot si Sarah na matagal na itong pumanaw at iniwan sa kanya ang aklat na nagdala sa kanya roon. Dagdag ni na Kuya na maaari siyang bumisita anumang oras at ikakalugod nila ang kanyang pagdating. Nagpasalamat si Sarah at umalis sa restaurant at sa sandaling maisara niya ang pinto ay bigla siyang naglaho, habang sinasabi sa sarili na tama si William nang tawagin niya ang restaurant na ito bilang huling kayamanan. Sa ibang mundo naman sa loob ng isang palasyo ay pumasok ang isa sa mga gwardya sa silid ng kanyang komandante at ang pangalan ng komandante ay Sulin. Giit ng gwardya na may bisita para sa kanya at tinanong ng komandante kung sino ang bisita, kabado na sumagot ang gwardya na ito raw ay ang battlemaster na si Tatsugoro. Binanggit niyang hindi siya sigurado kung siya nga iyon ngunit eksaktong katulad ng inilalarawan sa mga kwento, inutusan ng komandante na papasukin ito ngunit naghanda siya at hinawakan ang kanyang espada, iniisip na maaaring isang asasin ang lalaking naglalayong patayin siya. Nang pumasok ang bisita ay agad niyang napagtanto sa anyo nito na hindi nagsisinungaling ang gwardya, kaya ibinaba niya ang kanyang espada at malugod siyang tinanggap at tinanong ni Sulin si Tatsugoro kung bakit siya nagmula pa sa kanayunan, at sumagot si Tatsugoro na may isang kakilala siyang nagbigay sa kanya ng bagay na kailangang ihatid. Inilabas niya ang isang espada at iniabot ito sa komandante at nabigla ang komandante at iginiit na mahigit 3 taon na ang lumipas mula noon. Ikinwento ni Tatsugoro ang nangyari sinabi niyang 3 taon na ang nakaraan, nasa kuta siya at inoobserbahan ang mga halimaw sa kagubatan ng sila ay atakihin ng ilan sa mga ito. Kailangan nilang magpadala ng mensahe sa kastilyo at dahil isa siyang bihasang mangangabayo, siya ang napiling maghatid nito at binanggit niya na hindi niya iniintindi ang pagkain habang naglalakbay ngunit bumagsak ang kanyang kabayo dahil sa laso ng halimaw. Kaya lalong naging mahirap ang misyon dahil kinailangan niyang magpatuloy ng naglalakad. Tumakbo siya ng buong lakas na ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas upang maabot ang kanyang layunin, ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng biyahe ay napagtanto niya na kung magpapatuloy siya sa ganoong paraan, mamamatay siya bago pa matapos ang kanyang misyon. Biglang may lumitaw na isang pinto na may guhit na pusa sa harap niya at nagpasya siyang pumasok dito. Pagbati pa lamang sa kanya ng chef ay itinaas niya ang kanyang sandata at sinabi na siya ay isang komandante na may misyon para sa kastilyo, at tungkulin ng chef na bigyan siya ng pagkain at tubig. Tahimik na pumayag ang chef at tinanong siya kung saan siya gustong umupo at tinanong niya kung marunong siyang magbasa ng wikang silanganin at sumagot si Tatsugoro ng oo. Tinanong niya ang chef kung sino siya at paano siya nabubuhay sa ganitong lugar, iniisip kung kabilang ba siya sa isang kolonya. Sumagot ang chef na siya ay nasa western restaurant ni na Kuya at malamang ay galing siya sa ibang mundo, kaya maaari siyang umorder ng kahit ano sa menu at ito ay ihahain at kalmado at matatag ang kanyang mga sagot, habang tinatanong ang order ni Tatsugoro. Napansin niya ang pagkaing dagat sa menu na isang bagay na kinain niya noong bata pa siya, at nagtaka kung paano may nakapagluluto ng isda sa gitna ng disyerto at iniisip niya kung nagsisinungaling ba ang chef at naputol ang kanyang mga iniisip nang maghintay si na Kuya sa kanyang order, kaya sinabi niyang o-order siya ng pagkaing dagat. Nang matikman niya ang inumin na gustuhan niya ito ng husto at nagtanong kung paano nagkaroon ng yelo sa ganitong lugar, iniisip na ang lahat doon ay kakaiba at hindi normal at inihanda ni na Kuya ang pagkain at ang itsura nito ay napakaganda, kaaya-ayang tingnan at napakabango. Naisip niya kung kasing sarap din ba ang lasa nito at nang matikman niya na agad niyang nakuha ang sagot,
ito ang pinakamasarap na pagkaing nakain niya sa buong buhay niya, at hindi siya makapaniwalang muli siyang nakakain ng pagkaing dagat. Pagkatapos ay tinikman niya ito na may kasamang sarsa at lalo niya itong nagustuhan kaya't umorder siya ng isa pang plato, ngumiti si Nakoy at sinabing mukhang nagugustuhan niya talaga ang pagkain, saka siya muling pinagsilbihan. Nang matapos siyang kumain ay nakaramdam siya ng hiya dahil napakasarap ng pagkain at napakabait ng may-ari ng restaurant, kaya nais niyang makabawi at hiniling niya na itago muna ng chef ang kanyang espada hanggang sa makabalik siya at mabayaran ang kanyang kinain, ngunit tumanggi si Nakoy. Gayunpaman ay nagpumilit si Tatsugoro at binanggit na iiwan niya iyon at siguradong babalik siya upang magbayad, saka siya umalis upang tapusin ang kanyang misyon at nakarating siya sa kastilyo at naihatid ang mensahe, at bilang gantimpala ibinigay sa kanya ang palasyong kinaroroonan nila ngayon. Ngunit makalipas ang 10 araw ay sinubukan niyang bumalik sa restaurant at wala na ito roon. Ipinaliwanag ni Tatsugoro na ang pinto ay lumilitaw lamang kada 7 araw at iminungkahi na magkasama silang pumunta kinabukasan ng Sabado, upang muling kainin ang paborito niyang pagkaing dagat. Sa ikatlong linggo ay natikman ni Aleta ang isang ulam na inihanda ni Nakoy para sa kanya, labis niya itong nagustuhan at tinanong kung ano ang pangalan ng ulam at sinabi ng chef na wala itong pangalan at hindi rin ito kasama sa menu. Naiinis siya at tinanong kung paano hindi inihahain sa restaurant ang isang napakagandang ulam. Ipinahayag niyang kailangan nila itong bigyan ng pangalan at ipatikim sa mga customer at habang tumitingin sa paligid, napansin niya ang isang supot ng pasta na may tatak na Aldi Company kaya sinabi niyang tatawagan nila itong Alvadi Pasta. Ikinwento ng chef ang tungkol sa kumpanyang iyon at sinabi na si Alvati ang dating manager ng kumpanya ng pasta. Ang taong lumikha ng maraming uri ng pagkain na gawa sa trigo at siya ang bumuo ng pangalan ng kumpanya at dahil sa kanya, naging tanyag ang pasta matapos itong maging isang simpleng pagkain sa kanayunan. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng mga sarsa upang mangibabaw sa buong merkado, at nagsimulang bumili ang lahat ng pasta at sarsa mula sa kanyang kumpanya na kalaunan ay tinawag siya bilang henyo ng pagluluto. Ngunit may isang lihim siyang itinago sa mundo at may koneksyon siya sa restaurant, at ang sarsang ibinebenta niya ay gawa mismo ni Nakuya ngunit dahil sila ay nasa magkaibang mundo, hindi sila nagkakasamaan. Sa halip ay may pinagsasaluhan pa silang interes at tulad ng pag-aangkat ni Nakuya ng sariwang kamatis at pasta mula sa kanya, sa kumpanya at nagpa siya si Alvati na bisitahin ang restaurant, isinama niya ang kanyang apo sa basement at naghanda ng isang malaking bag. Nagulat ang kanyang apo at tinanong kung paano napunta roon ang pintong iyon at sinabi ng lolo na huwag siyang mag-alala at magiging maayos ang lahat, ligtas ang lugar na iyon at hindi rin gaanong naiiba sa kanilang mundo at idinagdag pa niyang malaki ang utang nila sa restaurant, binuksan niya ang pinto at pumasok sila ng kanyang apo. Binati sila ni Aleta at tinanong kung nakapunta na ba sila roon dati. Sumagot si Alvet na maraming beses na at hiniling kay Aleta na ipaalam kay Nakuya na naroon siya at sinabi ni Aleta na magpahinga lang siya at siya na ang bahala. Samantala ay namangha ang apo sa lahat ng kanyang nakita at mula sa mga kasangkapan hanggang sa mga palamuti, hanggang sa pumasok si Nakuya at nang makita niya sila ay tinanong niya kung sino ang bata. Sumagot ang lolo na iyon ang kanyang apo na si Sirius. Malugod silang tinanggap ni Nakoy at inalok na ipaghanda ng kape habang pumipili sila ng kanilang kakainin. Nagulat si Sirius at tinanong ang kanyang lolo kung ano ang kape at ipinaliwanag ng lolo na ito ay isang inumin na parang tsaa sa kanilang mundo ngunit mas mapait. Sa paglipas ng panahon ay magugustuhan din niya ito at maaari raw siyang maglagay muna ng asukal upang maibsan ang pait, o inumin ito na may gatas na nagiging ibang uri ng kape. Inihain ni Aleta ang kape at sinabi ng lolo sa kanyang apo na maaari siyang maglagay ng asukal mula sa garapon sa tabi niya. Napansin ni Sirius na mas mataas ang kalidad ng asukal kaysa sa ginagamit sa kanilang mundo at uminom siya ng kape at agad niya itong nagustuhan. Pagkatapos ay pumasok si Nakoy na may dalang isang kahon at ipinahayag kay Alvati na iyon ang kita ng restaurant para sa buwang iyon. Iniabot naman ni Alvati ang isang bag na puno ng mga bagong supply at mga bagong uri ng sangkap na mayroon sa kanilang merkado. Nagprotesta si Sirius at tinanong kung paano magiging sapat ang isang maliit na bag para sa pangangailangan ng restaurant. Ipinaliwanag ng kanyang lolo na ang bag ay para lamang sa personal na gamit ng chef at hindi para sa mga pagkain ng customer. Ang laman nito ay mga sangkap na ginagamit sa pagsubok ng mga bagong recipe, dahil pinag-aaralan ng chef ang pagkakaiba ng pagkain sa kanilang mga mundo upang umangkop sa panlasa ng mga Hapon,
kaya madalas siyang mag-eksperimento at lumikha ng maraming putahe at tanging ang pinakamagagaling lamang ang kanyang pinipili. Muling tumutol si Sirius at tinanong kung ibig bang sabihin nito ay mas marami pa siyang nalugi kaysa sa kinikita, at ano naman ang napala niya at sumagot si Nakoya na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makapaghain ng pinakamahusay at pinakamasarap na pagkain sa kanyang mga customer, at ang kanilang kasiyahan lamang ang kanyang iniintindi. Naputol ang usapan nang may dumating na isang waiter na nagtanong kung ano ang kanilang orderin. Sumagot ang lolo ng pasta na may sarsa gaya ng dati sa katinanong si Sirius na nagsabing ganoon din ang kanyang order. Nagantay sila sandali at dumating ang pagkain at hinintay ng lolo na matikman ni Sirius ang ulam at tinanong kung ano ang tingin niya. Sumagot si Sirius na labis siyang humanga at napakasarap ng pagkain, ngunit tinanong niya kung ang sarsa ba ay gawa mula sa mga kamatis na kanilang minomonopolyo sa merkado. Tumawa ang lolo at iginiit na iyon mismo ang dahilan kung bakit malaki ang utang nila sa restaurant at nabigla si Sirius. Binuksan ang menu at doon niya napagtanto na hindi pala ang kanyang lolo ang nag-imbento ng sarsa na nagpasikat sa kanya sa kanilang mundo. Inamin ito ng lolo at ipinaliwanag na hindi totoo ang titulong ibinigay sa kanya ng mga tao at hindi siya isang henyo sa pagluluto. Ang gusto lang niya noon ay makakain ng ganoong kasarap na pagkain sa kanilang mundo at pagkatapos ay dinagdag niyang tapusin na nila ang kanilang pagkain. Matapos kumain ay nagpasalamat sila kay Nakuya at umalis at pagbalik nila sa basement, naglaho na ang pinto at sinabi ng lolo kay Sirius na tuwing Sabado lamang nagbubukas ang restaurant at maaari na siyang pumunta roon ng mag-isa sa susunod, ngunit hindi na siya makakasama sa bawat pagkakataon. Sa ibang mundo naman ay may isang magandang dalaga na inaalala ang kanyang lolo na isang emperador, napilit siyang inaaliw noong bata pa siya nang iwan siya ng kanyang mga magulang dahil sa digmaan sa kanilang bansa, napagpasyahan nilang manirahan siya ng mapayapa kasama ang kanyang lolo na malayo sa kanila. Naalala niya ang isang araw na dinala siya ng kanyang lolo sa isang pinto at iginiit na iyon ang pintuan patungo sa isang lihim na silid. Pinaalalahanan siyang huwag itong sasabihin kanino man ngunit pagkatapos noon ay iilan na lamang ang kanyang naaalala, tulad ng mga kakaibang upuan na metal at isang matandang lalaki. Biglang pumasok ang isa sa mga katulong at sinabi sa kanya na kung may kailangan siya ay naroon lang ito at kung mapagod siya ay maaari niya itong tawagin. Pagkatapos ay umalis ito ngunit ang prinsesa ay napaiyak sa lungkot, at narinig siya ng mga katulong sa labas at pinag-usapan kung bakit siya nagagalit. May nagsabi na marahil ay dahil sa kanyang karamdaman na nalulungkot siya dahil sobra silang nag-aalaga sa kanya, palaging sumusunod saan man siya magpunta kaya't pakiramdam niya ay wala siyang magawa at hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Sumagot ang isa pa na kailangan nilang tulungan siyang magpahinga at manatiling kalmado dahil iyon lamang ang paraan upang gumaling siya at kinabukasan, dinalhan siya ng katulong ng almusal. Nagpasalamat siya ngunit wala siyang ganang kumain at pagkaalis ng katulong, biglang lumitaw ang pinto at naalala niya ang pusa na nakaguhit dito at napagtanto niyang iyon ang parehong pinto na ipinakita sa kanya ng kanyang lolo noong bata pa siya. Nang buksan niya ito ay naalala niya ang lalaking sumasalubong sa kanya at sa kanyang lolo noon, umupo siya sa pinakamalapit na upuan at binati siya ni Aleta at tinanong ng prinsesa kung nasaan siya, at sumagot si Aleta na nasa isang western restaurant siya. Nang makita siya ni Nakuya ay tinanong niya kung siya ba ang apo ng emperador, natuwa ang prinsesa at tinanong kung kilala niya ang kanyang lolo at sumagot si Nakuya na oo, at sinabi niyang ang kanyang lolo ay isang dakilang emperador. Inalok niya ang prinsesa na pagsilbihan ng libre at sinabi na maaari siyang umorder ng kahit anong gusto niya. Naalala ng prinsesa ang panahong kasama niya ang kanyang lolo at pinagsilbihan sila ng magagandang dessert at noong araw na iyon, tinanong niya ang kanyang lolo kung ano ang mga iyon at sinabi nitong mga ulap daw ang mga iyon. Buong kumpiyansang hiniling ng prinsesa kay Aleta ang mga ulap at nalito si Aleta sa hiling, ngunit naintindihan ito ni Nakuya at inihanda ang ice cream para sa kanya. Nagliwanag ang mukha ng prinsesa sa tuwa nang makita ang makukulay na scoop na may iba't ibang lasa at masasarap na piraso ng tsokolate. Nang matikman niya ito ay naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo na ang mga ulap na iyon ay puno ng nyebe, malamig at banayad at kinakain ng mga magagandang dalaga at nang matapos siya, sinabi ni Nakuya na mukhang mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Ngumiti siya at ipinaliwanag na iyon ang pinakamagandang nangyari sa kanya sa mahabang panahon, giit ni Nakuya na maaari siyang bumisita bawat linggo tulad ng araw na iyon, ngunit sa susunod ay may bayad na at tumawa ang prinsesa at ipinabatid na siguradong babalik siya.
Pagkaalis niya ay tinanong ni Aleta kung sino ang prinsesa at sumagot sina kuya na maraming ikinwento sa kanya ang kanyang lolo tungkol sa lolo ng prinsesa, na namuno raw ito sa isang imperyo sa loob ng 50 taon at kilala bilang dakilang emperador. Pagbalik sa palasyo ay masaya ang prinsesa at napansin ng mga katulong na bumuti ang kanyang kalagayan at hindi na niya gaanong kailangan ang kanilang tulong tulad ng dati. Sa hilagang rehiyon naman ay may mga nilalang na kalahating tao na tinatawag na lizard men dahil kalahati ng kanilang katawan ay parang butiki. Naninirahan sila sa mga latian at kumakain ng buwaya, ibon at isda at nahahati sila sa iba't ibang tribo at ang isa sa mga ito ay tinatawag na Blue-tail tribe at isa sa kanila ay si Gagambo, na isa sa pinakamalakas at pinakamatapang na lizard man. Sa edad na 8 taon kaya na niyang lumaban sa pinakamalaki at pinakamalalakas na butiki at nanalo na siya sa maraming labanan. 30 taon na ang nakalipas ay may lumitaw na isang mahiwagang pinto sa isang pampublikong lugar, at isang lalaking nagngangalang Heruba ang nagpasyang pumasok upang siyasatin ito. Pagpasok niya ay nakilala niya ang lolo ni Nakuya at bumalik siya sa tribo na may dalang pagkain na para sa kanila ay parang mahika at mula noon, nagsimula ang isang tradisyon sa tribo na tuwing lumilitaw ang pinto bawat linggo, ang pinakamalakas na lalaki ng tribo ang papasok at babalik na may dalang pagkain. Si Gagambo ang naging bagong bayani ng tribo at siya ang napiling pumasok sa pinto, maingat siyang naghanda at gumawa ng maraming paghahanda, at nagsuot ng mga damit na gawa sa balat ng mga buwayang kanyang hinuli. Inalagaan niyang mabuti ang kanyang itsura upang walang bakas ng labanan ang makita sa kanya, dahil alam niyang pupunta siya sa mundo ng mga tao at nagpaalam siya sa kanyang tribo at pumasok sa restaurant. Malugod siyang sinalubong ni Aleta at kinuha ang kanyang order, inihanda ito kasama ang pagkaing dadalhin niya pabalik sa sarili niyang mundo at tinikman niya ang kanyang pagkain at labis niya itong nagustuhan, namangha siya sa ganda ng mga gulay sa mga pampalasa at sa huling lasa ng ulam. Umorder siya ng isa pa at mabilis itong kinain at habang hinihintay ang pagkaing dadalhin niya, nakaramdam siya ng kasiyahan at tuwa dahil nakapagkain siya sa ibang mundo at iniabot ni Nakuya ang pagkaing dadalhin niya pauwi at doon ay nagbayad si Gagambo, at bumalik siya sa tribo upang ipahayag na may dala siyang pagkain mula sa ibang mundo. Sa harap ng iba't ibang ulam ay namangha ang mga lizard men sa ganda at bango ng mga ito, bawat isa ay nag-isip kung ano kaya ang pakiramdam na matikman ang lahat ngunit ayon sa mga patakaran, bawat isa ay maaari lamang kumain mula sa isang ulam. Maingat na nag-isip ang lahat bago pumili at nang pahintulutan ng pinuno ng tribo na magsimula na sila, pinili ng bawat isa ang kakainin at doon ay may kumain ng mabilis at ang iba naman ay dahan-dahan, upang namnamin ang bawat kagat ng maliit ngunit kahanga-hangang pagkain. Makikita sa kanilang mga mukha ang tuwa at umalangaw-ngaw ang mga papuri para sa pagkain. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Gagambo sa sarili na sa susunod na pista, kailangan niyang manalo muli at maging kampyon ng tribo upang makakain siyang muli ng malaya at muling matikman ang pagkain mula sa ibang mundo. Sa isang malayong kagubatan, may isang dalagang nagngangalang Fardanya na nakatira kasama ang kanyang ama sa isang kubo. Sinabi niya sa ama na lalabas siya dahil kailangan nila ng mga gamit sa bahay at tiniyak niyang magiging maayos siya. Idinagdag niya na anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina at nais niyang ipagluto ang ama ng masarap na pagkain gaya ng niluluto ng kanyang ina. Pumasok siya sa kagubatan at nakakita ng isang sugatang deer na kanyang pinagaling gamit ang mahika, pagkatapos ay nakaramdam siya ng presensyang mahiwaga at biglang lumitaw ang pinto, nakilala niya ito bilang isang uri ng sinaunang mahika at pumasok siya. Natagpuan niya ang restaurant na puno ng mga customer at umupo sa pinakamalapit na mesa at pinagsilbihan siya ni Aleta ng inumin at menu. Napansin ng dalaga na may mga pagkaing may karne at isda roon at naamoy niya ang pagkain at nakita ang kasiyahan ng mga customer, na nagdulot ng hindi magandang pakiramdam sa kanya. Sinabi niya sa sarili na hindi siya maaaring kumain ng pagkain ng tao. Ngunit magiging bastos naman kung pumasok siya sa restaurant at hindi umorder ng kahit ano at lumapit si Aleta at tinanong kung ano ang gusto niyang orderin. Matalino na sumagot ang dalaga na gusto niya ng ulam na walang karne, isda, gatas o itlog at kung wala raw ganoon ay aalis na lang siya at sinabi ni Aleta na walang ganoon sa menu, ngunit tatanungin niya muna. Lumapit siya kay Nakuya at tinanong kung may ulam na pasok sa mga kondisyon na iyon at sumagot si Nakuya na meron. At kung maghihintay siya sandali ay maaari niya itong ihanda at nang marinig ito ng dalaga ay binalaan niya si Aleta na kung may kahit alin sa mga nabanggit niyang sangkap ang pagkain, malalaman niya iyon sa amoy pa lang at hindi niya kakainin.
Nakialam sina kuya at iginiit na maaari siyang maghanda ng isang buong pagkain, ngunit walang sabaw kung iyon ang gusto niya ay pumayag ang dalaga at inisip niya ng may inis kung ano ang binabalak nito, dahil para sa kanya ay imposible para sa isang ordinaryong tao na maghanda ng pagkain sa ganitong kondisyon. Inihanda ni na kuya ang kanyang order at inihain ito at ipinaliwanag na ito ay ganap na walang alinman sa mga sangkap na kanyang binanggit at gawa lamang sa mga halamang singaw at damo, dahil hindi siya kumakain ng tinapay ay pinalitan ito ng kanin upang maging kumpleto ang kanyang pagkain. Pagkaalis ni na kuya ay inaamoy niya ang pagkain upang tiyakin ang sinabi nito at napatunayang wala itong anumang sangkap na galing sa hayop. Sinabi niya sa sarili na marahil sa lasa magkakaproblema ngunit nang matikman niya ito ay labis niya itong nagustuhan. Pakiramdam niya ay nakakain na siya ng ganito noong bata pa siya at hindi siya makapaniwalang isang ordinaryong tao ang nakagawa ng ganitong ulam. Naalala niya na ang kanyang ina noong bumisita sa mundo ng mga tao ay nakagawa rin ng kahalintulad na pagkain, at may isang elemento roon na nagbibigay ng kakaiba ngunit napakagandang lasa. Naisip niya na ito na ang pinakamasarap na pagkaing nakain niya, mas masarap pa kaysa sa mga niluluto niya mismo at tinapos niya ang pagkain hanggang sa huli at tinanong siya ni na kuya kung nagustuhan niya ang pagkain. Malamig siyang sumagot na ayos lang ito at umalis at pag-uwi. Sinabi niya sa ama na kailangan niyang umalis at matutunan na hindi dapat pahintulutan ang mga tao na malalampasan sila sa pagluluto. Tumutol ang kanyang ama ngunit tiniyak niya na isa na siyang ganap na babae at magiging maayos siya. Nangako siyang babalik at ipagluluto ang ama ng mas masarap na pagkain kaysa sa niluluto ng kanyang ina. Iniabot ng ama ang isang liham at sinabi sa kanyang basahin iyon at sundan ang kasamang mapa, na magdadala sa kanya sa isang matalik na kaibigan nito na tutulong sa kanya. Sa restaurant naman ay dumating ang isang monster na customer na nagngangalang Lionel na kabilang sa lahing leon. Palagi niyang inuulit ang parehong order at tinanong ni Aleta sina kuya kung bakit pareho lagi ang ino-order nito. Ipinaliwanag niya na ikinwento sa kanya ng kanyang lolo na si Lionel ay dating isang kriminal na umatake sa palasyo ng hari. Ngunit may isang gwardya na nagngangalang Alexander na nagawang talunin siya at ang lahat ng kanyang tauhan. Hindi siya pinatay ni Alexander at bagkus ay pinaparalisa lamang siya sa loob ng 3 araw. Doon niya nalaman na ang gwardyang iyon ay isa sa 4 na kabalyerong inupahan ng hari upang lipulin ang mga magnanakaw. Pagkatapos noon ay ikinulong si Lionel dahil sa kanyang maraming krimen sa kaharian at habang nasa kulungan, may isang matandang lalaki ang bumisita sa kanya at sinabing may alok ito at papayagan daw siyang gumamit ng isang makapangyarihang sandata, kapalit ng kanyang kalayaan sa halagang 10,000 barya. Kapag naging 20,000 ay bibigyan pa raw siya ng opisyal na pagpapalaya. Nagalit si Lionel at sinabi na malinaw namang alam ng matanda na wala siyang pera kaya't umalis na lamang ito at kinabukasan, binili si Lionel ng isang mayamang demonyo dahil isa siyang mamamatay tao na may maraming malupit na krimen, ikinulong siya at ginamit sa fighting arena. Kapag nanalo siya sa taunang laban sa arena ay makakakuha siya ng 10,000 barya ngunit kung matalo siya, papatayin siya at habang nakakulong ay lumitaw sa harap niya ang mahiwagang pinto, at nagpa siyang pumasok dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Malugod siyang sinalubong ng lolo ni na kuya at iginiit nitong matagal-tagal na ring walang bagong customer. Tinanong ni Lionel kung nasaan siya at sumagot ang matanda na nasa isang western-style restaurant siya at tinanong kung ano ang gusto niyang orderin. Dagdag rin nito na kung wala siyang pera ay maaari siyang kumain ng libre at pumayag si Lionel at nagpasalamat. Saka tinanong kung anong ulam ang may karne at makakatulong sa kanya na manalo sa laban at sinabi ng matanda na lahat ng pagkain doon ay masarap ngunit pipili siya para kay Lionel ng isang ulam na tinatawag nilang victory meal sa kanilang mundo, at saka ito umalis upang ihanda iyon. Nang kainin ni Lionel ang pagkain labis siyang nagulat sa sobrang sarap nito kahit na may kasamang kanin at gulay, gayong karne ang karaniwan niyang kinakain at pagkatapos niyang kumain gutom pa rin siya. Pero nagpa siyang huwag nang humingi pa dahil wala siyang pera. Ngunit nagdala ang matanda ng isa pang plato at ipinaliwanag na sigurado siyang gutom pa si Lionel at dapat siyang kumain hanggang mabusog nang hindi iniintindi ang pera. 5 putahe ang kinain ni Lionel at nagpasalamat siya at sinasabing tiyak na babalik siya. Tumawa ang matanda at iginiit na huwag lang niyang kalimutan na bayaran ang 5 pagkain at sabay silang nagtawanan. Kinabukasan sa arena ay nagpa si Lionel na kailangan niyang manalo at makuha ang gantimpala upang makabalik sa restaurant, makakain muli at mabayaran ang kanyang utang. Nang pinakawalan ang halimaw laban sa kanya ay sinalakay niya ito at binuhat at ibinagsak sa lupa ng buong lakas.
sinaksak ng kanyang espada hanggang sa mamatay ito at mula noon siya ang naging pinakamahusay sa arena sa loob ng 20 taon, at hanggang ngayon isa pa rin siyang regular na customer ng restaurant at tinawag pa nga siya bilang Lion Hero. Nagbiro si Aleta at sinabing kung makakaharap niya ngayon ang isa sa 4 na kabalyero ay tiyak na matatalo niya ito at hindi na siya muling matatalo. Tumawa siya at pagkatapos ay napansin niya na ang menu ay nahahati sa 2 bahagi at tinanong kung 2 tao ba ang sumulat nito dahil mukhang iba ang itsura ng dessert menu kumpara sa karaniwan. Nabigla si Nakuya at binanggit na akala niya ay hindi siya marunong magbasa ng wikang silanganin. Sinabi ni Aleta na totoo iyon at hindi siya marunong magbasa ngunit napansin niya ang pagkakaiba ng mga hugis at nakabisado na niya ito dahil sa paulit-ulit na pagkakakita. Tinanong siya ni Nakuya tungkol sa mga ulam at madali niyang nasabi ang mga sangkap ng mga ito. Pinuri siya ni Nakuya at sinabing siya ay napakahusay at matalino at sa silangang kontinente naman sa isa sa mga dakilang kaharian, may isang prinsesang nagngangalang Victoria na 36 na taong gulang at hindi pa nag-aasawa. Siya ay kalahating tao at kalahating halimaw kahit na parehong tao ang kanyang mga magulang, lahat ay nag-akala na mananatili siyang walang asawa habang buhay dahil ang mga tulad niya ay hindi raw kayang mamuhay ng normal. Ang kanilang anyo ay may mga katangiang parang halimaw ngunit ang kanilang kaluluwa ay tulad ng sa tao, at ang haba ng kanilang buhay ay umaabot ng 100 taon at hindi kayang pakitunguhan ng mga tao ang mga tulad nila at madalas silang inaatake. Kaya napipilitan silang maglingkod sa mga halimaw at magsanay ng salamangka o maging bayaran na mamamatay tao. Pinili ni Victoria na maging isang salamangkera at sa loob lamang ng 3 buwan ay nalampasan niya ang kanyang guro sa mahika, na kabilang sa pinakamahuhusay na gumagamit ng mahika at naging pinakamagaling na salamangkere sa kaharian. Pagkaraan ng 8 taon ay natuklasan niya ang isa sa pinakadakilang lihim ng mahika at bumalik upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang prinsesa sa palasyo, habang patuloy na lihim na nagsasaliksik ng walang nakakaalam. Sa almusal sa palasyo ay tumayo si Victoria mula sa mesa at binanggit ng kanyang kapatid na ang palaging pananatili sa kanyang silid ay magpapalungkot sa kanya. Sumagot siya na hindi iyon totoo na siya ay nasabik lamang sa kanyang bagong pananaliksik at malapit na niyang mabuo ang aparatong panggaya. Humingi siya ng paumanhin at nagtungo sa kanyang silid kung saan lumitaw ang pinto at pumasok siya roon upang umorder ng cake. Nagulat si Aleta dahil inakala niyang pipili ito ng pagkain na walang sangkap na galing sa hayop tulad ni Fardania. Ngunit ipinaliwanag ni Nakuya na ang prinsesa ay kalahating halimaw at maaaring mamuhay tulad ng isang normal na tao. Naalala ni Victoria ang panahong hiniling sa kanya ng lolo ni Nakuya na isulat ang dessert menu para sa kanya dahil ang kanyang guro ay hindi bihasa sa mga panghimagas, kundi sa mga karaniwang pagkain lamang. Nang dumating na ang kanyang order at sinimulan niya sa mga prutas at matatamis sa paligid ng cake at iniwan ang mismong cake sa huli, nang matapos siya ay humingi siya ng bayad at sinabi ni Nakuya na marahil ay gusto niya ang kanyang karaniwang order at pumayag siya. Naghanda si Nakuya ng 4 na cake na nakabalot para sa kanya at kinuha niya ang mga ito at umalis, at sa kanyang silid ay inilagay niya ang mga cake sa isang kahon na inengkanto ng sarili niyang mahika upang mapreserba ang mga ito. Sa restaurant naman ay nag-almusal si Aleta sa umaga bago sila magbukas, sinasabing ang pinakamahalaga ngayon ay ang pangangalaga sa kanyang kalinisan at ang paglilinis ng kanyang uniforme sa trabaho at pagkatapos noon, sinimulan niyang linisin ang restaurant bago dumating ang unang customer. Tinawag siya ni Nakuya dahil kulang ang ilang supply sa kusina at lumapit siya at magkasama silang nagtungo sa isa pang silid na puno ng iba't ibang gamit. Inutusan siya ni Nakuya na magdala ng ilang mga bagay at sinabi na kung masyadong mabigat ang alinman, maaari niyang dalhin ito sa ilang ulit at tutulungan niya siya. Napansin ni Aleta ang isang kahon at tinanong si Nakuya kung patatas ba ang laman nito. Sumagot siya na oo at ipinaliwanag na napansin niyang pareho ang patatas sa kanyang mundo at sa mundo ni Aleta at dagdag niya na hindi maganda ang kanyang mga alaala tungkol sa patatas dahil tuwing niluluto niya ang mga ito ay palaging pumapalpak. At kamakailan ay iyon na lamang ang kanyang kinakain dahil wala siyang pera para bumili ng ibang pagkain. Inalok siya ni Nakuya na turuan ng bagong paraan ng pagluluto ng patatas at pumayag siya at sinabi niya na hugasan muna ang mga patatas, patuyuan ang mga ito at pagkatapos ay hiwain ng magkakapantay ang laki. Ang unang order ng araw ay galing kay Sarah at nang makita niya si Aleta ay tinanong niya kung nakahanap na ba ito ng trabaho sa kanyang mundo. Sumagot si Aleta na naghahanap pa rin siya at may isa pang customer na pumasok at umorder ng kanyang karaniwang pagkain.
Pinutol ni Sarah ang usapan at sinabing gusto niyang maunang mailabas ang kanyang order. Naisip ni Aleta sa sarili na ang bawat customer doon ay itinuturing ang sarili na espesyal at naniniwalang ang kanilang ulam ang pinakamaganda sa lahat ng inihain. Kadalasan ay nauuwi sa pagtatalo ang mga ganitong usapan. Sinisikap ng bawat isa na kumbansihin ang iba na ang kanilang ulam ang pinakamahusay. Tumutol ang matandang lalaki at iginiit na ang sobrang pagtatalo ay mawawala ang saya ng pagkain at sinabi niya na hindi nila dapat isipin kung alin ang pinakamasarap na ulam, kundi dapat ay namnamin na lamang ang lahat. Sumang-ayon sila at tumahimik ngunit hindi rin nagtagal ay muli na naman silang nagtalo tungkol sa maliliit na bagay. Nagsimula pa silang mag-away tungkol sa mga dessert at nagtatalo kung alin ang pinakamahusay na matamis na ulam. Sa tuwing may bagong customer na pumapasok na lalong lumalakas at nagiging magulo ang pagtatalo. Humiling si Vardia ng dagdag na ulam na dadalhin niya pag-alis niya at nang pumayag si Kuya ay labis siyang natuwa dahil ayaw niyang kumain ng pagkain mula sa ibang mundo. Sa kusina ay nag-isip siya kung paano niya timplahan ang pagkain nito. Samantala ay patuloy pa rin ang pagtatalo ng mga customer sa dining area at umorder si Sarah ng pagkain para kay Commander Sol Leon. At pagkatapos ay ginaya siya ng ibang ngunit bawat isa ay tumututol sa pagkaing in order para sa kanila ng iba at pilit binabago ang isip ng bawat isa. Dumami ng dumami ang mga order para kay Aleta ngunit nagawa niyang tandaan at ayusin ang lahat at ipasa ang mga ito kay Kuya. Pagkatapos umalis ng huling customer na paupo si Aleta sa sobrang pagod at binanggit ni Kuya na tiyak na nagugutom na siya at dinala siya sa kusina. Naglabas siya ng isang umuusok na palayok at iginiit na ito ay isang gamit na ginagamit niya sa ilang mga recipe. Niluto niya ang mga patatas na hiniwa ni Aleta kanina kaso sa paraang hindi pa niya kailanman nakita at ipinaliwanag niya na mahirap karaniwang gumamit ng singaw sa pagluluto, ngunit para sa patatas ay mas madali ito kaysa sa karaniwan. Nang matapos ang pagluluto, napakaganda ng itsura ng mga patatas at ipinaliwanag niya kay Aleta na subukan na tusukin ang mga ito gamit ang isang matalim na bagay. Kapag madali itong pumasok ay handa na raw ang mga ito para timplahan. Inihanda niya ang ulam para sa kanya at nang matikman niya ito ay hindi siya makapaniwala na iyon pa rin ang parehong patatas na kinakain niya noon kapag wala siyang pera. Nagawa niyang gawing isang napakasarap na pagkain ang simpleng patatas sa pamamagitan lamang ng ibang paraan ng pagluluto at mga bagong pampalasa. Binanggit niya sa sarili na tiyak na ito na ang magiging paborito niyang ulam, kahit pa marami na siyang nakain na may karne at pagkaing dagat at sa kabila ng kasimplehan nito, ito ang pinakamasarap para sa kanya. Sa isang barko sa karagatan ay naroon ang isa sa mga customer ng restaurant na nagngangalang Flugal. Sinabi niya sa kasabay niyang manlalakbay na mas madali para sa kanya ang maghintay ng 7 araw kaysa maghintay ng buong buhay. Tinanong siya ng manlalakbay kung ano ang ibig niyang sabihin at sumagot si Flugal na wala lang iyon at nag-iisip lang siya ng malakas. Naalala niya ang panahong bata pa siya at nasa isang barko nang dumating ang isang malakas na bagyo na naging sanhi ng paglubog ng barko. Siya lamang ang nakaligtas at napadpad sa isang isla na walang tao at doon siya namuhay. Nang huhuli ng mga hayop at kinakain ang mga ito pati na rin ang mga halimaw sa isla ay wala siyang kasama kundi ang sarili niya. Pagkalipas ng 20 taon ay may isang barkong dumadaong sa isla ng pansamantala at gayunman, nag-atubili siyang umalis sa isla dahil sa mahiwagang pintong nag-uugnay sa kanya sa restaurant at sinabi niya sa sarili na tiyak na may pintuan din sa lungsod na nag-uugnay sa restaurant, dahil si Commander Sol Leon ay galing sa parehong lungsod. Kailangan lang niyang hanapin iyon pagbalik niya at pagkalipas ng 3 buwan, nagtungo si Flugal sa lugar kung saan naroon ang pinto at madali niya itong natagpuan, hindi siya makapaniwala kung gaano ito kadali na hanapin. Nang pumasok siya ay sandaling hindi siya nakilala ni Kuya at giit nitong ibang-iba na ang itsura niya at matagal na siyang hindi bumibisita, sumigaw si Flugal at ipinahayag na ihanda na agad ang kanyang pagkain dahil hindi na siya makapaghintay pa. Binanggit niya sa kanila na nakabalik na siya sa kanyang tahanan matapos ang 20 taon na mag-isa sa isla, ngunit nagawa pa rin niyang makarating muli sa kanila sa pamamagitan ng isa pang pinto at nang handa na ang kanyang ulam at kainin niya ito, iginiit niya sa sarili na gaano man karami ang kainin niya hindi pa rin siya nabubusog. Sa bawat pagkakataon ay namamangha siya sa pagiging perpekto at balanse ng lasa nito, kahit pa nakapatay na siya ng maraming hayop at nakapagluto ng hindi mabilang na mga recipe sa mahabang panahong ginugol niya sa isla, palagi pa rin siyang humahanga. Umorder siya ng isa pang plato ngunit tumutol ang matandang lalaki at sinabing dapat niyang palitan ang ulam dahil 1000 beses na niya itong nakain,
at tinanong kung hindi ba siya nagsasawa at sumagot si Flugal na iyon ang pinakamasarap na ulam sa restaurant at para sa kanya ay isang ganap na pagkain. Habang hinihintay niya ang kanyang pagkain ay inalok siya ni Kuya ng bagong ulam at sinabing gusto niyang tikman niya ito at ibigay ang kanyang opinyon dahil ito ay bagong item na hinihiling ng marami. Binanggit niyang sa wakas ay nakagawa siya ng bersyong nasiyahan siya at nais niyang marinig ang opinyon ni Flugal dahil isa ito sa kanyang pinakamatagal ng customer at dumaan sa mahirap na panahon dahil hindi ito nakabisita sa loob ng 3 buwan. Pumayag si Flugal at labis na natuwa dahil siya ang napili. Nag-antay siya sandali at dumating ang bagong ulam at hindi siya masyadong nasabik na palitan ang kanyang karaniwang pagkain, ngunit nagpasya pa rin siyang tikman ito at sinimulan niya sa sabaw ngunit nang matikman niya ito, hindi niya nagustuhan kapag mag-isa lamang dahil masyadong matapang ang mga pampalasang puro rito. Hinalo niya ito sa kanin tulad ng dati niyang ulam at sinabi sa sarili na mas masarap ito sa ganitong paraan. Nagustuhan niya ang ulam ngunit hindi pa rin niya gusto ang sabaw kapag iniinom ng mag-isa dahil sobrang tapang ng mga pampalasa at agad itong naunawaan ni Kuya at nagpasalamat sa kanyang puna, at umorder si Flugal ng isa pang plato. Biglang may isang babae ang lumitaw mula sa wala at umorder ng parehong ulam, isang napakalakas na mahiwagang aura ang nagmumula sa kanya at napag-alamang isa siya sa mga dragon na kayang magbagong anyo bilang mga mangkukulam. Matapos ang dakilang digmaan ay inihiwalay niya ang sarili sa mundo at namuhay ng mag-isa sa pinakadulo ng kalangitan at ito ay dahil matapos ang digmaan, ang lahat ng bagong nilalang na ipinanganak ay mahina at ang mismong presensya at aura niya ay kayang pumatay ng mga nasa paligid niya. Napansin siya ng matandang lalaki at sinabi sa sarili na tiyak na isa siyang Dragon Witch. Nagpa siya siyang magmasid lamang at huwag makialam at ginaya ng babae ang paraan ng pagkain ni Flugal. At nang matapos niya ang kanyang ulam umorder siya ng isa pa. Kinakabahan na sinabi ni Aleta kay Kuya na muli itong umorder, ngunit sumabat si Flugal at sinabing siya ang magbabayad ng pagkain ng babae at patuloy ang babae sa pag-order ng mahigit 20 beses nang hindi nagsasawa. Pagkatapos ay dumating ang isa pang babae na kaya ring magbagong anyo bilang dragon, agad niyang nakilala ang babae at nag-usap sila ng walang salita at binanggit ng pulang dragon sa itim na dragon na hindi niya alam na may mahiwagang pinto ring lumitaw para sa kanya. Sumagot si Kuro na hindi pa ito nagtatagal at unang beses pa lamang niyang makarating doon, tinanong ng pulang dragon kung ano ang paborito niyang ulam sa restaurant at itinuro ni Kuro ang pagkaing nasa harap niya. Sinabi ng pulang dragon sa kanya na para makakain doon at kailangan niyang magbayad ng pera. Isang bagay na malamang ay hindi niya alam na binalaan niya ito na kung may isip man itong kumain at tumakas, siya mismo ang pipigil sa kanya dahil napakahalaga sa kanya ng lugar na iyon. Idinagdag rin niya na kailangan nitong magtrabaho para kumita ng pera, sa kanya tinawag si Kuya at sinabi na kaibigan niya ang babae at tinanong kung maaari niya itong tanggapin bilang empleyado, dagdag niyang pwede itong kumain kapalit ng trabaho magiging kapakipakinabang ito at mabilis matuto. Nagalit si Aleta at nang pumayag si Kuya ay lalo siyang nagalit at nagsimulang umiyak, binanggit ni Kuya na gusto lang niyang tumulong sa babae at sa dagat naman, may isang batang lalaki na nagngangalang Rocky na sakay ng barko ng kanyang ama. Biglang dumating ang isang malakas na bagyo at tinamaan ang barko, dahilan upang mahulog ang bata sa dagat ngunit iniligtas siya ng isang sirena na nagngangalang RT na siyang nagpapahupa sa bagyo at pagkatapos nito, hinihila niya ang barko papunta sa isang isla na walang nakatira. Nagpasalamat si Rocky at iginiit na kung sakaling kailanganin niya ng tulong, handa siyang tumulong humingi si RT ng 10 barya kaya't natawa si Rocky at ibinigay ang pera at tinanong kung ano ang gagawin niya rito. Sumagot si RT na gagastusin niya iyon sa isang magandang lugar at tinanong kung gusto niyang sumama. Pumayag si Rocky at nagtataka kung paano makakabili ang isang sirena ng mga bagay tulad ng sa tao. Dahil alam na ang mga sirena at iba pang kakaibang nilalang ay karaniwang tumatanggap lamang ng pagkain, sandata at alahas kaya't nagtaka siya kung bakit humihingi ito ng pera. Pagkalipas ng 3 araw ay muli niyang nakasama si RT at tinanong kung saan sila pupunta, iginiit ni RT na sa gubat doon at nagtaka si Rocky kung paano siya makakarating sa gubat dahil hindi naman siya nakakalakad sa lupa. Ipinaliwanag ni RT na alam niya ang iniisip niya at bigla niyang ginawang mga paa ang kanyang palikpik. Binanggit niyang kaya niyang gawing paa ang mga ito ngunit hindi pa niya kayang magkaroon ng mga pakpak. Idinagdag niya na kailangan nilang dumating ng maaga dahil kapag huli na ay mas maraming tao ang magtitipon at nakarating sila sa pinto, tinanong ni Rocky kung paano nagkaroon ng pinto sa ganitong lugar.
Hinihila siya ni Artie at binuksan ang pinto at pumasok at nanatiling nakatayo si Rocky sa gulat at tinanong kung anong lugar iyon, hanggang sa marinig niya ang boses ni Nakuya na binabati si Artie at sinasabing matagal na itong hindi bumibisita. Giit ni Artie na gusto niyang umorder ng parehong pagkain para sa kanya at sa kanyang kasama, tulad ng palagi niyang ino-order. Ipinabatid ni Nakuya na magpahinga muna siya habang inihahanda ang pagkain at gulat na gulat pa rin si Rocky at tinanong kung nasaan sila at kung anong lugar iyon. Sumagot si Artie na nasa isang restaurant sila sa ibang mundo at inihain ni Aleta ang pagkain, at nagsimulang kumain si Artie ngunit kinakabahan si Rocky at tumangging kumain. Binanggit ni Artie na subukan niya dahil magugustuhan niya ito at doon ay nagpasya si Rocky na tikman ito at agad niya itong nagustuhan. Sinabi ni Artie na subukan niya rin ito kasama ng sabaw at tinapay dahil mas sumasarap pa at sinunod niya ang payo at talagang nasarapan siya. Pareho silang kumain hanggang maubos ang pagkain. Tinanong ni Rocky kung dapat pa ba silang umorder dahil gutom pa rin siya at umorder silang muli at sumagot si Kuro na kinatatakutan nila ngunit hindi nila ito pinansin at umorder pa ng 2 plato. Kinabahan si Artie at iginiit na hindi siya nagdala ng sapat na pera at sinabi ni Rocky na huwag siyang mag-alala at siya na ang magbabayad. Bilang pasasalamat sa pagpapakita sa kanya ng lugar na iyon at dahil ito ang unang beses nilang kumain ng magkasama, matapos silang kumain ay umalis sila at kinabukasan sa dagat ay tinanong ni Rocky kung kinuha lang ba ni Artie ang mga barya para makapunta sa restaurant o kung may iba pa siyang ginagawa, at kung ano ang tingin niya sa muling pagpunta roon ng magkasama sa susunod na linggo. Ipinaliwanag ni Artie na nag-iipon lang siya ng mga barya para makapunta sa restaurant at tuwing may bago siyang pera doon siya pumupunta. Sinabi rin niyang masaya siyang bumalik doon kasama si Rocky. Sa kabisera naman ay pumunta si Oleta sa isang lugar na naghahanap ng manggagawa at binanggit niyang siya ay mula sa tanggapan ng paghahanap ng trabaho. Pagpasok niya ay nalaman niyang si Sarah pala iyon na isa sa mga customer ng restaurant. Malugod siyang tinanggap ni Sarah at ipinaliwanag kung paano gumagana ang trabaho. Ipinaliwanag niyang madalas siyang umaalis at aasa siya kay Aleta kapag wala siya at may maliit na silid kung saan maaaring matulog si Aleta. Masaya si Aleta dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng maayos na lugar na matulugan at trabaho para sa natitirang mga araw ng linggo. Pagsapit ng Sabado sa restaurant ay abala si Aleta sa kanyang trabaho at nang dumating ang oras ng pahinga, nagpasya siyang kumain ng ilan sa mga biskwit sa break room. Nag-alinlangan siya dahil mahal ang mga iyon ngunit giit niya sa sarili na susubok siya dahil pinapayagan naman, nakonsensya siya kaya nagpasya siyang kumuha lamang ng isang ngunit nagustuhan niya ito at sunod-sunod siyang kumuha pa. Napansin niyang mabilis nang nauubos ang laman ng kahon at iginiit niya sa sarili na ititira na lang ang natitira sakaling kailanganin niya sa ibang oras. Pagbalik niya sa trabaho ay ibinigay ni Nakuya ang kanyang sahod at sinabi na mahaba ang naging araw at mahusay ang kanyang ginawa. Dagdag rin niya na may regalo siya para sa kanya at nang tanungin ni Aleta kung bakit, ipinaliwanag ni Nakuya na dahil nakahanap na siya ng matatag na trabaho ay dapat nilang ipagdiwang iyon. Inabot niya kay Aleta ang isang kahon ng biskwit at labis ang tuwa ni Aleta ngunit sinabi niyang napakamahal ng mga iyon. Sumagot si Enkoy na karapat-dapat naman siya at natawa si Aleta at iginiit na itatago niya iyon magpakailanman at hinding-hindi kakainin. Binalaan siya ni Nakuya na kalahating buwan lamang ang bisa ng mga iyon kapag nabuksan na at pinaalalahanan siyang hindi nakakain ang mga makukulay na butil. Namula si Aleta sa hiya at napagtanto ni Nakuya na may nakain na pala siya kanina kaya't natawa siya habang lalong namula si Aleta. Sa bahay ni Sarah ay masipag na nagtrabaho si Aleta at dumalaw ang kapatid ni Sarah na si Shai at sa unang tingin pa lang kay Aleta, napansin na niya ang mga sungay nito at binati siya ni Aleta at ipinahayag na wala si Sarah sa bahay at ipinakilala ang sarili bilang si Aleta, ang tagapag-alaga at kasambahay. Pinatuloy niya si Shai at ipinaghanda ng tsaa at napaisip si Shai kung paano nakakuha si Sarah ng isang demonyong kasambahay at kung bakit hindi niya ito alam. Tanong niya sa sarili na marahil ay dahil iyon sa sumpa ni William Core na laging sumusunod sa kanilang pamilya, na sa bawat henerasyon ay may 1 o 2 tao na mahilig sa pakikipagsapalaran at panganib. Namana ni Sarah ang hilig na iyon at naging mangangaso ng kayamanan tulad niya, ngunit karamihan sa mga nagdadala ng sumpa ni William ay namamatay ng maaga. Sinikap niyang itaboy ang madidilim na kaisipan at sinabi sa sarili na dumalaw lang naman siya upang kumustahin ang kapatid. Naputol ang kanyang iniisip nang ialok ni Aleta ang ilan sa kanyang mga biskwit kasabay ng tsaa at nagpasalamat si Shai at uminom ng tsaa.
ngunit napansin niyang walang lasa ito at giit niya sa sarili na hindi naman siya naiinis ngunit hindi rin siya masaya. Kumain siya ng isang biskwit at nakita niyang kakaiba ito at iniisip kung ito ba ay inihurno o baka ibang uri ng matamis. Nagustuhan niya na hindi nilagyan ni Aleta ng asukal ang tsaa dahil may kasamang matatamis na biskwit. Tinanong ni Shai si Aleta kung saan niya nakuha ang mga biskwit o kung si Sarah ba ang nagdala. Kinabahan si Aleta at hindi sumagot at binanggit ni Shai na marahil ay may dahilan siya kung bakit hindi siya sumasagot at tinanong na lang kung maaari pa siyang makakuha ng mas marami. Sumagot si Aleta na baka maaari ngunit napakamahal ng mga kahon. Hiniling ni Shai na makita ang itsura ng kahon at kinuha ito ni Aleta at ipinakita sa kanya. Kumuha si Shai ng isang gintong barya at sinabi kay Aleta na iyon lamang ang pera niya at kapag nakakuha siya ng isa pang kahon ay dalhin niya ito sa kanya. Idinagdag niya na base sa kanyang tansya ay hindi naman aabot sa isang buong gintong barya ang presyo, ngunit ibinibigay niya iyon para sigurado at kukunin na lang niya ang sukli kapag dinala na ni Aleta ang kahon. Biglang dumating si Sarah at agad na tumakbo si Shai palapit at mahigpit siyang niyakap. Sa isang bundok naman ay may dalawang duwende na umaakyat at tinanong ni Albert kung bakit sila umaakyat ng napakataas. At sumagot ang kaibigan niyang si Gilliam na pupunta raw sila upang kumain sa isang restaurant na hindi mula sa mundong ito. Nagalit si Albert sa kanya at sinabing imposibleng may restaurant sa bundok at tinangkapan niya itong suntukin, ngunit tumakbo palayo si Gilly at dumating sila sa isang maliit na kubo na mukhang marupok, ngunit dinala sila ni Gilliam sa isang ligtas na silid sa loob ng kubo kung saan nila natagpuan ang pinto. Binuksan niya ito at sabay silang pumasok at sa una ay natakot sila kay Kuro at sa kakaiba nitong paraan ng pagsasalita, ngunit mabilis din silang nasanay sa kanya at umorder si Gilliam ng 2 plato ng paborito niyang pagkaing dagat, at pinagsilbihan sila ni Aleta ng juice. Labis silang natuwa at umorder pa ng dagdag na juice habang hinihintay ang pagkain. Binanggit ni Gilliam na kahit ang mga baso roon ay kakaiba at natatangi at tinanong niya kung kaya ba nilang gumawa ng katulad nito. Sumagot si Albert na hindi siya sigurado ngunit maaari naman nilang subukan. Gayunpaman ang paggawa ng isang bagay na may ganoong katumpakan at kalidad ay mangangailangan ng mahabang panahon, malaking pagsisikap at mataas na kasanayan dahil wala pa silang nagagawang ganoon dati. Inihain ni Aleta ang pagkain at dagdag pang juice at tumutol si Albert, sinabing imposibleng masarap ang pagkaing dagat sa isang restaurant na nasa bundok ngunit nang matikman niya ito, nagbago ang kanyang isip at inamin niyang masarap at sariwa ito kahit nasa bundok sila. Giit ni Gilliam sa kanya na nang pumasok siya sa pintong iyon ay napunta na siya sa ibang mundo na tinatawag na Japan at wala na sila sa bundok. Napansin ni Albert na nasisiyahan si Gilliam sa sarsa at tinanong kung ano iyon at kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na kainin ito kasama ng ulam. Umorder si Albert ng isa pang plato upang tikman ang sarsa at binanggit na sa pagkakataong ito siya na ang magbabayad. Inamin ni Albert kay Gilliam na walang katulad na pagkain sa kanilang mundo at sumagot siya na dahil iyon sa nasa ibang mundo na sila at mas maganda ang pagkain doon kaysa sa kanila. Nang matapos silang kumain at umalis natulog sila sa kubo at doon nalaman ni Albert na ang kubo ay isang pahingahang lugar na itinayo ng mga duwende, ngunit may isang silid na nakasara at iisang tao lamang ang may hawak ng susi na si Gilliam, at sinasabing may nakabaon na kayamanan sa loob nito. Sa kanlurang disyerto naman ang mga tao ay kilala sa kanilang mahika at naninirahan malapit sa mga ilog, dahil dito ay hindi sila naging isang malaking kapangyarihan kaya't nagtuon sila sa mahika upang pagalingin ang kanilang sarili, harapin ang kanilang mga kaaway at lumikha ng mga kasangkapan upang makatulong sa paglalakbay sa disyerto. Ang kanilang prinsipe ay si Sheriff at kamakailan ay nagawa niyang imbentuhin ang malamig na kape, na nagbigay pansin sa kanilang lupain at ang kanyang kapatid na si Rainer ang kanyang pinakamalaking taga-suporta, at nagpasya silang muling bisitahin ang mahiwagang restaurant ng magkasama. Doon ay umorder sila ng magagaang inumin at ice cream upang mapawi ang init ng disyertong kanilang tinitirhan. Pumasok sa restaurant ang prinsesa mula sa imperyo at agad na nabighani si Sheriff sa kanya. Sinikap ni Rainer na simulan ang usapan at inanyayahan ang prinsesa na umupo kasama nila at pag-usapan ang mga usapin ng imperyo. Pumayag ang prinsesa at gaya ng dati ay pumili ng ice cream. Si Sheriff naman ay naging sobrang kabado at clumsy at nagkamali pa sa kanyang ikalawang order na napansin ni Rainer. Naisip niya sa sarili na kung kikilos lang sana ito ng normal na baka magustuhan siya ng prinsesa. Ngunit sa tuwing ito ay nagiging nerbyoso at balisa ay hindi niya mapigil ang matawa.
sa isang palasyong pag-aari ng mga halimaw na parang paro-paro na tinatawag na mga diwata, na mas maliit kaysa sa mga tao at kahawig talaga ng mga paro-paro, kumalat ang takot dahil sa biglaang paglitaw ng isang kakaibang pinto. Inutusan ng prinsesa ang kanyang mga tauhan na bantayan ang pinto at tiyaking hindi ito banta sa kapayapaan ng lungsod. Nang siya mismo ang lumapit sa pinto ay napagtanto niyang napakalaki nito at isang uri ng mahika ng panawag. Inutusan niya silang pasukin ito at tinawag ang kanyang higanteng tagapagbantay gamit ang mahika. Sinabi niya sa mga diwata na lumayo sa pinto at inutusan ang bantay na buksan ito at napansin nilang isa lamang itong portal. Ipinaliwanag ng prinsesa na siya mismo ang mangunguna sa isang misyon ng pagsisiyasat upang alamin ang intensyon ng mga nasa kabilang panig. Inutusan niya ang kanyang ministro na maghanda ng isang selyong panawag upang kung sila ay matrap sa loob, magagamit niya ito upang humingi ng tulong kapalit at pumasok siya kasama ang kanyang pangkat ng eksplorasyon at ang lugar ay pakiramdam nila ay napakakaiba at hindi pamilyar, dahil sila ay sanay mamuhay sa kagubatan. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat tao isa-isa upang makita kung sino ang maaaring maging banta. Napansin niya ang maraming halimaw na may iba't ibang anyo at lahi at nakita niyang karamihan sa kanila ay kumakain ng karne. Pagkatapos ay napansin niya si Victoria na kumakain ng cake at lumapit siya kay Victoria at sinabi niyang siya si Chana, prinsesa ng Flower Kingdom at masasabi ko sa iyong itsura na isa kang salamangkere. Ipinakilala ni Victoria ang sarili at binanggit na siya ay isang prinsesa mula sa silangang lupain. Tinanong ni Chana kung ano ang lugar na iyon at sumagot si Victoria na isa itong restaurant mula sa ibang mundo. Ipinaliwanag niya na ang restaurant na ito ay konektado sa kanilang mga mundo sa pamamagitan ng mga pintong lumilitaw isang araw kada 7 araw, kung saan bumibili ang mga tao ng pagkain gawa ng mga tao kapalit ng pera. Ang pagkain doon ay hindi tulad ng pagkain sa kagubatan na ito ay hinihiwa niluluto sa pinakamahusay na paraan at ginagawa gamit ang dagdag na mga sangkap at pampalasa. Tinanong ni Chana kung masarap ba ang pagkain at sinabing narinig niya na ang pagkain ng tao at ito'y hindi kasing sarap ng pulot mula sa Flowerlands. Sumagot si Victoria na ang pagkain doon ay mas kahanga-hanga kaysa saan man. Tinanong kung gusto ba niyang subukan at humiling si Chana ng rekomendasyon at maingat na nag-isip si Victoria. Delikado ang ice cream para sa mga diwata at mapait naman ang cake dahil sanay sila sa honey, kaya napagpasyahan niya na ang pinakamainam ay isang ulam na may prutas, matatamis at tsokolate na maayos ang pagkakaluto. Sinabi niyang umorder sila ng fruit crepes na babagay sa kanila at umorder sila kay Aleta. Nang ihain ito ay nagulat sila sa itsura at hindi nila agad nagustuhan ang itsura nito. Giit ni Prinsesa Chana na marunong gumawa ang mga tao ng mga bagay na wala sila. Hiniling ni Victoria kay Aleta na hiwain ang crepe sa maliliit na piraso upang madaling kainin ng mga diwata. Ginawa niya ito at sinabi ni Prinsesa Chana na siya ang unang kumain ngunit may isang kasamahan niya ang sumigaw na baka may lason ang pagkain, dapat may ibang sumubok muna. Sumagot ang prinsesa na iyon nga ang dahilan kung bakit siya ang titikim dahil kayang pawiin ng kanyang mahika ang anumang lason. Kumuha siya ng isang piraso ngunit wala siyang nalasa na kakaiba kaya tinikman niya ang iba pang sangkap at nagustuhan niya ang sariwang prutas at matatamis na bahagi. Tinikman niya ang bawat uri ng prutas ng hiwalay at napagtanto niyang ang lahat ay ginawa ng may eksaktong sukat at balanse, at ang panlabas na bahagi ay sadyang banayad upang timbangin ang kabuuang lasa. Naisip niya na maaaring delikado ito dahil baka ma-addict siya at hindi na makapagpigil sa pagkain at inutusan niya ang kanyang mga kasama na kumain din. Pagkatapos ay lumapit siya kay Victoria at nagpasalamat at ibinigay sa kanya ang isang buto mula sa Flower Kingdom. Dagdag niyang narinig niya na mahalaga sa mga tao ang kanilang mga bulaklak at karapat-dapat si Victoria sa isa dahil siya ay mabait at matulungin. Idinagdag niya na maaari pa siyang magtanim ng marami sa kanilang lupain at sumagot si Victoria na siya na ang sumagot sa lahat ng magiging pagkain ni Chana sa restaurant sa hinaharap. Lumabas sina kuya at tinanong kung nagustuhan ba nila ang pagkain at masayang sumagot ang mga diwata na ito ay masarap. Binanggit ng prinsesa na kahanga-hanga ang pagkain at tinanong kung bakit lumitaw ang pintuan sa kanilang bansa. Sumagot sina kuya na hindi niya alam ang mga detalye ngunit madalas itong mangyari sa maraming lupain at maaaring lumitaw ang pinto kahit saan. Humingi siya ng paumanhin ngunit sinabi ng prinsesa na hindi na kailangan at tiyak na babalik siya at dadalhin ang kanyang mga tao upang matikman din nila ang kahanga-hangang pagkain. Pagbalik sa palasyo ay nagtalo-talo ang mga diwata kung ano ang orderin nila sa susunod, pinagtalunan nila kung tsokolate, prutas,
egg cream o honey crepe ang kukunin at may isang tumutol at sinabing narinig niya na ang crepes ay maaaring may iba pang laman bukod sa matatamis. Ngunit tumutol ang iba at ipinaliwanag na masama ang mapait na pagkain at doon ay pumasok ang ministro at sinabi sa prinsesa na ang mga napiling tao para sa pagbisita ngayong linggo sa restaurant ay naghihintay na sa harap ng pinto at kailangan na nilang umalis bago pa magkaroon ng gulo. Umalis ang prinsesa kasama ang kanyang mga kasama at iginiit na ipagpapatuloy nila ang kanilang usapan habang naglalakad o magpapasya na lamang pagdating doon. Pagdating niya sa pinto ay sinabi niya sa lahat na magsaya at inutusan ang higanteng tagapagbantay na buksan ang pinto para sa kanila. Sa kagubatan ay narating ng dalagang si Fardanya ang lugar na binanggit ng kanyang ama kung saan niya makikilala ang kaibigan nitong si Christian, na nag-aaral ng pagluluto at pagdating niya roon ay nagawa niyang makalusot sa hadlang na inilagay ni Christian, kaya napagtanto nitong may isang bihasang tao na pumasok. Nang magtanong siya tungkol kay Christian ay ibinahagi ng mga tao na sa loob ng 10 taon ay kakaiba ang bahay nito at may mga hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula roon, sinundan niya ang isang amoy at natagpuan ang bahay ng mag-isa. Si Christian mismo ang nagbukas ng pinto at tinanong kung ito ba ay si Faria na anak ni Edmund. Malugod niya siyang tinanggap at sinabing perpekto niyang nalampasan ang hadlang, naiilan lamang ang nakakagawa na inanyayahan niya siyang pumasok at binanggit na mag-enjoy siya. Tinanong niya kung ano ang masangsang na amoy at doon ay nabigla si Christian sa kanyang pagiging diretso at tinanong kung narinig na ba niya ang keso. Sumagot siya na alam niyang iyon ay pagkaing gawa ng mga tao mula sa gatas ng hayop sa pamamagitan ng pagpabulok. Dagdag pa ni Christian na tama siya ngunit may iba pang paraan ng paggawa ng keso na tulad ng fermentation. Ikinwento niya na sinusubukan na niyang mag-ferment ng mga butil dahil minsan na niya itong nakain at hindi sa kagubatan kundi sa pamamagitan ng isang pintong lumitaw mahigit 10 taon na ang nakalipas, na konektado sa isang restaurant mula sa ibang mundo kung saan naghahain ang mga tao ng ulam na gawa sa fermented beans. Kalmado ang naging reaksyon ni Fardanya, kaya sinabi ni Christian na ang reaksyon niya ay nangangahulugang nakapunta na rin siya roon dati. Dinala niya si Fardanya sa restaurant at tinanong sila ni Enkoye kung sino siya. Sumagot si Christian na siya ang anak ng kanyang pinakamalapit na kaibigan at kakain sila roon ng magkasama. Umorder siya ng kanyang karaniwang ulam para sa dalawa. Ipinaliwanag niya na ang ulam ay pwedeng kainin ng mga vegetarian, ngunit hindi ito popular at halos walang umo-order nito at nang ihain ang pagkain ay naamoy ni Fardanya ang ulam at sinabi niyang may kakaiba itong amoy na hindi pa niya nalanghap noon. Binanggit ni Christian na may kakaiba rin itong lasa at ipinaliwanag niya na wala itong anumang sangkap na galing sa hayop, ngunit masarap pa rin na hindi tulad ng pagkain sa kanilang mundo na kulang sa mga dagdag na detalye na nagbibigay balanse at ganda sa lasa. Nang tikman ni Fardanya ang pagkain at maingat niya itong pinag-aralan, napaisip si Christian kung ano ang kanyang iniisip at pagkatapos ay tinanong ni Fardanya si Aleta kung maaari niyang tikman ang sarsang kasama ng pasta, ngunit ilagay ito sa kanin. Ipinaliwanag ni Aleta na tatanungin niya ang chef kung maaari iyon at nag-isip sandali sina kuya at sinabi na maaari niya itong ihanda agad. Nang matikman ni Fardanya ang ulam na kanyang hiniling, lalo siyang humanga at sinabing tama ang hinala niya. Mas masarap daw ang sarsa kapag kasama ng kanin kaysa sa pasta at nang tikman din ito ni Christian. Nagulat siya at natawa dahil inaasahan na niya ang galing nito at katulad siya ng kanyang mga magulang talentado at kakaiba at nagawa niyang punahin at pagandahin ang paborito niyang ulam kahit minsan ay hindi niya naisip na baguhin ito. Nagawa niya iyon matapos tikman ng isang beses lamang at pagbalik nila sa bahay ni Christian, sinabi niya na ang kaning nagustuhan ni Fardanya ay mayroon din sa kanilang mundo at ito'y sa kanlurang rehiyon. Walang pag-alinlangan ay sinabi ni Fardanya na pupunta siya sa kanlurang rehiyon, binigyan siya ni Christian ng isang kahon na naglalaman ng mga pampalasang ginamit sa kanyang paboritong ulam, iginiit niyang maraming beses niya itong sinubukan na buuin muli. Dagdag pa niya kay Fardanya na pumunta sa kanlurang rehiyon dahil doon ay mas marami pa siyang matututunan sa ibang mundo naman, si Kuro ay nasa kanyang tunay na anyo bilang isang napakalaking itim na dragon, naghahanda upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Naalala niya ang sinabi ng pulang dragon sa kanya na kailangan niyang protektahan sina kuya at si Aleta mula sa anumang kapahamakan sa restaurant, at kung may mangyaring kakaiba ay kailangan niyang agad itong tawagin dahil masyado silang mahina upang ipagtanggol ang kanilang sarili kung sakaling may umatake na mga halimaw. Tinulungan lamang siya ng pulang dragon na makakuha ng trabaho upang maprotektahan niya sila,
dahil mahalaga sa kanya sina Nakuya at Aleta kahit pa isinumpa niya silang dalawa ng isang sinaunang basbas na magsisilbing shield laban sa panganib. Ngunit kahit ganoon ay nais pa rin niya ng mas malaking kapangyarihan upang mas maprotektahan sila. Nang pumasok siya sa restaurant ay mainit siyang sinalubong at sinabihang handa na ang kanyang almusal. Naisip niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang patuloy na makakain sa restaurant na iyon. Binati siya ni Aleta at ngumiti si Kuro at nagpapasalamat dahil palagi siyang tinatrato nito ng mabuti at tinatanggap ang kanyang ugali. Sa pagitan ng silangan at kanlurang kontinente ay may isang napakalawak na dagat na nag-uugnay sa dalawa, ngunit ito ay lubhang mapanganib at puno ng mga halimaw at ayon sa mga alamat, ang mga nilalang doon ay hindi katulad ng iba. May mga pakpak sila at maganda ang anyo ngunit karamihan ay ginagamit ang kanilang mga awit at tinig upang akitin ang mga tao. Inaakit sila patungo sa dagat upang malunod at sa isa sa mga lugar na tinitirhan nila, may isang batang lalaki na nagngangalang Arios. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na sumama sa kanya upang tuklasin ang Chimera Forest. Sumagot siya na binalaan sila ng matandang babae na huwag pupunta roon at sinabi ng kapatid niya na huwag mag-alala, dahil ang mga mamamatay tao na dating nakatira roon ay matagal nang namatay at kahit may natitira pa man, siguradong matatanda at mahina na. Dagdag pa niya ay mag-e-explore lang sila at agad ding babalik at lilipad lamang sila sa itaas mula sa malayo, dahil ang mga Chimera Killer ay mga tao at hindi marunong lumipad at pumayag siya at lumipad sila patungo roon at masaya ang kapatid niyang makita ang isla. Ngunit kabado si Arios at sinabing mabuti na lamang at wala nang natitirang mamamatay tao na tatapos sa kanila. Lumapag sila sa isla at nagsimulang mag-explore ng isang kuweba at napagtanto nilang may tao na dating tumira roon. Napansin nila ang mga ukit sa mga pader at nakita ng dalaga ang mga pilak at gintong barya at sinabi ni Arios na ginagamit iyon ng mga tao upang bumili ng mga bagay. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang mensahe na nagsasabing huwag mawala ng pag-asa at ipagpatuloy ang pamumuhay. 20 taon akong nanirahan sa islang ito habang hinihintay ang araw na lilito ang pinto at ang perang iniwan ko rito ay regalo para sa inyo. Maaari ninyo itong gamitin upang makatawid sa pintuan patungo sa ibang mundo at ang gumawa nito ay ang mandaragat na si Flugal. Nagpasya silang manirahan sa kuweba at hintayin ang ikapitong araw upang tuklasin ang ibang mundong nasa likod ng pinto. Pagsapit ng ikapitong araw at nagtungo sila sa lugar na inilalarawan sa liham at natagpuan ang pinto, kahit na hindi ito lumitaw sa buong linggo. Pumasok sila at binati sila ni Aleta at tinanong ng dalaga kung anong lugar iyon at sumagot si Aleta na isa itong restaurant at tinanong kung ano ang gusto nilang orderin, na humaling ang dalaga sa piano at nagsimula silang kumanta ng malakas. Nahihimatay sina Nakuya at Aleta dahil sa tunog at agad na sumugod si Kuro upang patahimikin sila. Sinabi niya na ang kanilang mga tinig ay mapanganib sa mundong iyon at nagbanta na kung gusto nilang kumain at makabalik ng ligtas, hindi na sila dapat muling kumanta. Humingi sila ng paumanhin at tinanong ng dalaga kung paano niya naiintindihan ang kanyang sinasabi kahit hindi siya nagsasalita ng malakas. Sumagot si Kuro na direktang ipinapadala niya ang kanyang mga salita sa kanilang isipan. Hiniling ng dalaga na turuan siya kung paano gawin iyon. Sumingit si Aleta at iniabot sa kanila ang menu at sinasabing pumili sila ng anumang gusto nila at nag-isip sila sandali, at iminungkahi ng dalaga na humingi na lamang sila ng rekomendasyon kay Nakuya at binanggit ng batang lalaki na isda lamang ang kinakain nila at gusto nila itong hilaw. Nagulat si Aleta at tinanong kung paano sila nakakakain ng hilaw na isda, ngunit agad siyang humingi ng paumanhin at iginiit na tatanungin niya si Nakuya at bumalik siya at binanggit na may isang ulam na gawa sa hilaw na isda na tinatawag na sushi. Umorder sila nito at natuwa at napagtatantong may iba pang kultura kung saan kumakain din ng hilaw na isda tulad nila, ngunit nang makita nila ang pagkain at hindi ito katulad ng nakasanayan nila at gayunpaman ay sariwa ito, masarap at may mga kakaibang dagdag na sangkap na nagustuhan nila. Umorder pa sila ng higit at biglang pumasok si Flugal at umorder ng kanyang karaniwang pagkain. May dumating na sagot sa anyo ng isang liham na nagsasabing magiging handa ito sa loob ng ilang minuto at tinawag siyang Ginoong Flugal. Doon napagtanto ng magkapatid na siya rin pala ang taong sumulat ng liham na kanilang natagpuan at matapos silang kumain, umalis sila sa restaurant at nang maglaho ang pinto, tinanong ni Arios ang kanyang kapatid kung sa tingin nito ay dapat ba silang bumalik doon ng regular at pumayag siya. Sa restaurant bandang huli ng araw ay napansin ni Kuro na kakaiba ang kilos ni Nakuya at gumagamit siya ng mga bagong sangkap sa pagluluto.
tinanong niya si Kuro kung gusto ba niyang malaman kung ano iyon at sumagot siya ng syempre. Binanggit ni Nakuya na iyon ay isang uri ng handa ng kainin na manok at iyon ang kakainin nilang lahat para sa hapunan. Pumayag si Kuro ngunit sinabi niyang pagkatapos lamang iyon ng paborito niyang karaniwang ulam at natawa si Nakuya at pumayag. Nagsimula silang kumain at mainit ang pagkain para sa kanila ngunit tila hindi ito ramdam ni Nakuya at patuloy lang siyang kumakain. Napansin iyon ni Kuro at naisip na marahil ay dahil sanay na siya sa kanyang pagkain matapos ang mahabang panahon at kumain si Kuro, nasiyahan at humingi pa ng dagdag at patuloy na kumain. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam si Aleta at umalis patungo sa bahay ni Sarah at sumunod na linggo, dumating si Aleta sa restaurant at may napansin siyang bagong amoy ay sinabi ni Nakuya na ang araw na iyon ay para lamang sa karne at naghahanda siya ng sabaw na baka. Pagkatapos ay pumasok si Kuro at nagsimula siyang maghanda ng almusal para sa kanila at medyo naging kakaiba ang reaksyon ni Aleta, kaya natawa si Nakuya at sinabing handa na ang kanyang pagkain at sa gabi ay kakain silang lahat ng karne na ikinahiya ni Aleta. Sa silangang kontinente ay may 4 na kabalyero na itinuturing na pinakamalalakas sa mundo, 70 taon na ang nakalipas at nagkaisa sila at nagawang pigilan ang malaking digmaan sa pagitan ng mga demonyo at tao, ngunit upang magtagumpay ang kanilang misyon na wala ang isa sa kanila na nagngangalang Yumi at pagkatapos noon nagkanya-kanya na sila ng landas. Isa sa kanila ay si Actorius na guro ni Victoria sa mahika at ang pinakadakilang salamangkero sa mundo. Siya rin ang matandang lalaking madalas bumisita sa restaurant at laging nagagalit kapag may nagtatalo na hindi raw ang paborito niyang ulam ang pinakamahusay doon. Ang ikalawa ay si Alexander ang makapangyarihang kabalyero na tumalo sa Lion King nang salakayin nito ang kastilyo. Isa siyang napakagwapong lalaki na hinahangaan ng lahat ng kababaihan at may matibay na pagkakaibigan kay Actorius. Binisita ni Alexander si Actorius sa kanyang bahay at tinanggap siya nito. Sinasabing tiyak na may dahilan ang kanyang pagpunta at hindi lamang para mangumusta at nagbiro si Alexander na sana'y masabi niyang hindi nagbago si Actorius, ngunit ngayon ay mukhang matanda na ito habang siya naman ay nananatiling bata ang itsura. Pagkatapos ay binanggit niyang may sadya talaga siya at nais niyang bisitahin ang restaurant sa ibang mundo, nagulat si Actorius ngunit ipinagpatuloy ni Alexander at sinabing may isang kakilala siyang nagkwento tungkol dito at nabanggit na regular na customer roon si Actorius. Sumagot si Actorius na sasabihin niya kung saan iyon matatagpuan, ngunit dapat maghintay si Alexander hanggang gabi upang pumasok at mas mainam daw na pumunta siya kapag tahimik ang lugar, kung hindi ay hindi iyon magtatapos ng maayos para sa kanya bilang isang monster slayer. Mahaba ang naging araw at napakarami ng tao at hindi sapat ang pagkain, tinulungan ni Aleta at Kuro si Nakuya at patuloy silang nagluto ng mga ulam mula sa simula sa malalaking dami at sa dining hall. Kumakain si Sarah at napaisip kung saan na niya natikman noon ang sabaw na baka. Naalala niya na iyon ang parehong sabaw na niluluto ng kanyang ina at naisip niyang gusto na niyang umuwi at muling makita ang kanyang pamilya. Si Commander Sulaman naman ay napaisip din kung gaano nakatagal mula nang huli niyang dalawin ang kanyang sariling pamilya, at nagpasya siyang kailangan na niyang bumalik at makita sila muli. Sinusubukan ni Prinsipe Shiri na kausapin ang prinsesa ngunit gaya ng nakasanayan, nahiya siya at nakalayo na ang prinsesa bago pa siya makapagsalita at nagalit ang kanyang kapatid at binanggit na kung magpapatuloy siyang umasta ng ganoon, sa lalong madaling panahon ay iimbitahan na lang sila sa kasal ng prinsesa. Sumagot ang prinsipe na natatakot siya sa karamdaman ng prinsesa sa kanyang tunay na pagkatao at sa pagkakaiba ng kanilang kultura, lalo pang nagalit ang kanyang kapatid at sinabi na kung hindi niya kayang tanggapin ang prinsesa sa panahon ng kanyang karamdaman, hindi niya ito karapat-dapat mahalin. Narinig ito ni Aleta at biglang tumayo ang prinsipe nang nagagalit at umalis sa restaurant at sumunod ang kanyang kapatid, mabilis na nagbayad at hinabol siya at maya-maya, pumasok si Artorius matapos tiyaking wala ng ibang tao at pinapasok niya si Alexander. Pagpasok ni Alexander at agad siyang nakakuha ng atensyon ng lahat dahil sa kanyang kagwapuhan at lakas ng dating, nagkomento si Nakuya na ang sigla niya ay dahil bata pa siya at sinabing ganoon din siya noon. Nagulat si Nakuya nang ibunyag ni Artorius na magkaedad pala sila ni Alexander. Pagkatapos ay tinanong ni Artorius kung araw ba iyon ng karne at kinumpirma ni Nakuya, binanggit ni Artorius na maswerte siya dahil matitikman niya ang pinakamagandang sabaw ng baka, umorder siya ng karaniwan niyang ulam kasama nito ngunit sumingit si Alexander at humingi ng kofa kasama ng kanyang sabaw.
Tinukso siya ni Artorias at ipinaalam na may kofa na sa imperyo at doon ay sumagot si Alexander na narinig niyang iba raw ang lasa nito roon. Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang pagkain ngunit biglang tumahimik si Alexander at ipinahayag na ang babaeng mangkukulam na naroon ay lubhang mapanganib. Sumang-ayon si Artorias at binanggit na wala silang magagawa o masasabi tungkol doon dahil napakalakas nito kaya't nanahimik na lamang sila. Inihain ni Aleta ang pagkain at sinimula ni Alexander na ikumpara ang mga ulam sa restaurant sa mga pagkain sa imperyo. Kahit napakaunlad ng kanilang sibilisasyon ay napakalaki pa rin ng pagkakaiba kahit sa mga inumin, malinaw ang agwat at tinukso siya ni Artorias at sinabing ang sikreto ng lahat sa mundong ito ay ang sarsa at hindi siya dapat kumain ng wala nito. Dagdag pa niyang subukan niya ito at tinry ni Alexander ang sarsa at nagustuhan niya ito. Tinanong niya kung hindi ba nila kayang gumawa ng ganitong klaseng pagkain sa sarili nilang mundo at sumagot si Artorias na imposible iyon, dahil malayo ang kanilang lutuing estilo pati na ang mga pampalasa at dagdag na sangkap. Idinagdag pa ni Artorias na kahit si Yumi ay minsang nagtanong sa kanya ng parehong tanong at nabigla si Alexander, at ipinagpatuloy ni Artorias na si Yumi ay hindi namatay 70 taon na ang nakalipas at sa panahon ng digmaan, itinapon siya sa mundong ito at ang kanyang apo ay naninirahan na ngayon dito. Itinuro niya sina Kuya at namangha si Alexander at sinabing tila hindi gumagamit ng mahika sina Kuya. Sumagot si Artorias na hindi niya kailangan dahil ang pagluluto mismo ang likas niyang talento. Nalungkot si Alexander at naisip si Yumi at binanggit na tiyak na masaya ang naging buhay niya sa mundong ito, pagkatapos ay tumawa siya ng mapait at iginiit na tapusin na lang nila ang pagkain. Pagkaalis sa restaurant ay dinalaw ni Alexander ang libingan ng kanyang lola at ipinaalam na wala na siyang mga magulang at ang kanyang lola ang itinuring niyang ina, pagkatapos ay binisita niya ang libingan ng kanyang anak at binanggit na nakapunta na siya sa restaurant na plano nilang puntahan noon at napakasarap ng pagkain. Biglang lumitaw ang prinsesa sa likuran niya at tinanong kung paano niya kilala ang kanyang pamilya bago pa siya makasagot, bigla siyang naglaho at sa restaurant naman matapos ang mahaba at nakakapagod na araw. Nagtipon ang lahat sa kusina para sa hapunan. Tinanong ni Aleta sina Kuya kung bakit libre ang sabaw ng baka at kung nalugi ba siya. Ipinaliwanag ni na Kuya na nangyayari lamang iyon isang araw bawat buwan at nababawi naman sa ibang mga araw. Ipinaliwanag niyang iyon ang bilin ng kanyang lolo at itinuro sa kanya na ang libreng serbisyo ay kasing halaga ng may bayad, lalo na dahil napasaya nito ang lahat at pagkatapos ay nagpasya siyang ipagluto sila ng mga panghimagas na hapon, dahil mahaba ang naging araw at napakahusay ng kanilang pagtatrabaho kasama niya.